tunay na makulay ang buhay ng ating mga kababayan sa ibayong dagat. Marami na po tayong nakakakwentuhan dito sa ating programa mula sa Middle East, Amerika, Europa, Asia. Ngunit sa pagkakataon ito, aalamin natin, kilalanin ang ating kababayan mula po sa Estados Unidos ng Amerika. Siya ay kilala bilang isang si Emmanuel or Manny Orlik Paez, ex-US Marines. At ngayon ay naririto pansamantala sa kanyang maikling pagbabakasyon sa Pilipinas. Ngunit isang negosyante sa Amerika. Welcome sa Bantay OCW, Manny. Magandang araw sa'yo, Susan. Oo, busy-busy ka ata sa Amerika. Hindi naman kailangan lang magtrabaho, di ba? Pero ang ibig ko sabihin, dati kang nasa US military. Tama yun. Kaya ako nakapunta sa Amerika dahil dati, nung panahon nung may treaty ang Pilipinas tsaka Amerika eh. Filipino nationals could join the US Navy sa Subic Bay, natandaan mo. Okay, oo. Then from there, nagsali ako ng Navy, napunta sa Amerika, and then nag-training sa iba-ibang mission sa military, and I was lucky enough na masama sa mga special forces. So we worked with special units sa Amerika. So marami akong exposure na nagawa. Ilang mga taon yan? Yung iyong military service? I put in 9 years. 9 years? Kaya lang nung isa sa mission, kasi we work with the anti-terrorist unit, and then nagkaroon akong disability. So I was declared disabled. Oh! Hindi yan yung mga retarded na tinatawag. Isa na rin. Oo. Ano nga tawag sa inyo doon? O sige, iklaro natin. Baka naman yung mga bata maniwala eh. O, di ba? Hindi naman. I actually work with a lot of chemical, biological weapons. So sometimes it has some effects on human. So, 9 years yon, ha? And then, hindi mo iniwan ang Amerika. Nagnegosyo ka. Oh, yeah. In fact, when I was still in the service, ang ginagawa ko, I was 2 years before, nag-business na rin ako noon. Because we travel a lot. And then, marami akong nakikilalang Pilipino sa iba-ibang lugar na when we travel. So I was thinking of ways na, ano gagawin ko just in case na I'll get out. Ano. So pinaghahandaan mo yun? Oh, yes, of course. Sa buhay naman dapat lagi naghahanda. Dapat may konting planning yan. Then, in fact, I have 3 prongs then. And then, akala ko biglang-bigla na umalis ka ng serbisyo. Ganon, okay. And then, yun, nagkataon naman na naaprubahan. And then, I put up nag-full time na ako sa business while I'm still studying. When I was still active duty kasi, sa military doon, libre pag-aaral. They're paying for your tuition, tsaka may allowance ka pa. So scholar ka ng Amerika? Oo, aral ako ng aral yan. Kaya, nakakatulong naman yung mga pag-aaral na gano'n. Pero dito sa Pilipinas noon, nasa Armed Forces ka rin? And then, sa INP naman ako. Sa police naman ako. Okay. So, police ka na nung umalis? Okay. Kaya lang, nung sabi nga ng mga barkada ko, subukan natin mag-join ng Navy, subukan. Makapunta naman tayo sa Olongapo. So, we tried it. So, katuwaan lang yun? Katuwaan lang. Di ba, hindi tayo nakapasok sa Subic noon. So, that's our chance na makapasok sa Subic. Okay. And then, eto na nga. Nakuha ka. Ginugol mo yung 9 years mo sa Amerika. Tapos, sabi mo nga, pinagandaan mo rin na kung sakaling umalis ka ng serbisyo. Correct. Saan ka involved ngayon? Anong mga negosyo, anong mga pinagkakaabalahan ni Manny Paez? Ngayon, meron kaming Manila Forwarder Group. That's yung umbrella organization ng mga hanapbuhay namin. We specialize in shipping. Nandiyan yung Balikbayan Box. Okay. Nandiyan we have a travel agency. And then yung communication, pisotex.com. Travel agency is travelph.com naman. Okay. And then, meron kami magazine naman, being, ang editor niya si Antoinette Taos, she's with us in the States then. Anong nagtulak sa'yo? Bakit dyan ka na-involved sa ganyang klase ng hanap buhay? Actually, simula ako sa Balikbayan Box kaya nakakatawa. So, one-man operation ako when I started. So, ako talaga nakausap ng customer, ako nagpipick up ng boxes. And then, tatanong sila, "Uy, pauwi ako sa Pilipinas, may ticket ba kayo?" So I said, magandang I'm right talking to the client. Sabi, sige ka, nga tayo ng travel agency. So, tayo akong travel agency. And then, after a while, ginawa akong online. In fact, number 1 lang tayo sa online travel agency sa Pilipinas. When you make a search sa mga booking engine, that's what you will see in travelph.com. So, why we offered lowest rate online na rin. Pati sa Pilipinas, kasi we have our own office here. Tapos, nag-employ tayo ng mga Pilipino, tsaka Pilipino nandito. Na 24 hours kasi, parang call center na ginawa ako.
So they're the one answering the calls coming from Japan, coming from US, coming from London. Oh, so, Pero livelihood din, not necessarily sa US, kundi pati rito sa atin, Tama, sa bansa. Oo, yun din ang reason kung bakit nakakabalik-balik ka ngayon. Tama, Okay. Manny, sa pakikihalubilo mo sa ating mga kababayan, kasi iba naman tong pinasok mo, hindi kayong normal o regular na OFW na namamasukan, hindi ba may amo? Anong profile ng ating mga OFWs at ano yung obserbasyon mo sa kanila nung una mo silang nakasama? Actually, I consider myself as OFW rin because you remember, no, when I left the Philippines, umalis ako sa Philippines, US Navy, empleyado rin ako, di ba? So I experienced all those things na